Hello, good morning. So, magre-record lang ako ngayon. So, ayan. Nag-good morning ako niyan kasi ano ba? Intro. So, pasensya nyo na guys. Malakas ang hangin dito habang nagre-record ako. So, ayan. Reflex ko lang yung buhok ko kasi naglagay ako ng gata sa buhok. Kasi ako balakubak. So, ayan. Pineflex ko lang yan. Ang daming pineflex. Ano ba yan? So, ayan. Di ba sa probinsya, uso naman ng ganyan. Maglalagay kayo ng gata sa buhok para gumanda yung buhok nyo. Pero sa amin, ganyan dito sa amin. Para maging smooth. Walang pag sinuklay, hindi ang buhok mo. Tapos, ayan. Diyan na tayo mag-flex ng aming bulaklak. Tanim ni nanay yan. Ang ganda, diba? Santan yan. And kulang ka nung parang orange na pagka-yellow siya. Ano kung tawag dyan, kulay niyan. So, ayan, no. Tingnan mo, kapal-kapal ng bulaklak ng isa, no. Ang ganda, no. Ganda ng bulaklak. So, ayan din. Napakita ko lang sa inyo yung yung mga ni nanay. Tapos, ang tawag sa inyo niyan, santan sa amin yan, eh. Tawag sa inyo ng kulay ng ganyan. Nag-ibang ang kulay sa pag, ko. So, ayun na guys. Ang lakas-lakas ang hangin dito. Nag-record ako ng may bagyo. Sa inyo ba? May bagyo din ba? Ang lakas ang hangin. Grabe. Kaya talaga ang sound nito, ewan ko lang. Kaya din ako nag-voice record kasi itong vlog ko na to is may sound, may background music baka nung nag-vlog ako sa kapitbahay. Baka makapiright ako. So, ayan. Tinanong ko si nanay kung tanong ko kay nanay kung kanino galing yung halaman. So, ayan, yung gumamela. Yung San Pedro, o San Francisco. Gumamela din yan. Pink daw yan. Yung isa ata, yellow. Kasi, piniflex ko din yung mga damo sa bahay. Kasi, guys, pag maulan-ulan, talagang, wow, damo. Kahit magpanghawan ka o maglinis ka, mga ilang weeks lang, andyan na naman yung damo, nakakapagod. So, ayan, grabe talaga ang damo. Tapos yung mga kasagingan ni nanay dyan sa taas ng bahay, ang tataba na nila. Masaya ngayon ng mga halaman kasi nadidiligan sila. So, ayan, pumunta ako sa likod ng bahay kasi papakita ko nga sa inyo yung mga iba pang tanim ni nanay. So, ayan ang bayabas na aakyatin ko mamaya. Yan, aakyat ko mamaya yan. Ayan. Oh, 'di ba isang puno lang 'yan pero sobrang daming bunga. Sarap pa naman. So ayan, pumunta ako sa likod kasi gusto ko ipakita sa inyo yung mga San Francisco, San Pedro ba niyan? Tawag niyan? Ewan ko ba. Anong tawag niyan sa inyo? Comment down below nga kung anong tawag sa inyo niyan. So muna tayo muna sa pagpanulo. Tapos ayan, ipapakita ko sa inyo yung yun yung aking papaya na dating maliit lang, dati nakita nyo yung maliit lang yan, sobrang tangkad niya na. Ang ganda ng araw niya wala pang bagyo niyan guys nung na-vlog ako, kasi ngayon may bagyo, nag-voice record ako. Tapos yan yung okra ni nanay, ang isa lang yan pero ang taba-taba, ang tangkad din. So muna tayo sa pagpanulo kasi wala akong vlog niyan sa pagpanulo. Muna tayo pahinga muna sa panulo. I-flex ko naman yung mga tanim ni nanay. Tapos ayan yung Espanyola. Ano ba yan? Ano tawag yan? Tapos yan yung tanim kong mga guys, yung tanglad. Ang tataba na nila. Diba? Ewan ko lang napakita ko dati nung nagtanim ako niyan. Ang liit pa na niyan pero ngayon tingnan mo, taba. Yan sa angkol, kumuha ng tanglad, diba? Pag may tinanim ka talaga, may aanihin. So ayan yung mga ni nanay tanim. Tapos dun, ang lawak ko. Ang daming tanim yan ni nanay ng mga saging dyan. Kaya lang minsan hindi na makita dahil nga sobrang madamo. Yung okra ni nanay. Tapos yan may bana-bana atang bunga dyan. Diba, naalala ko pa. Ayan. Ngayon ako magbo-voice over. So, pagpasensya nyo na. First timers. So, ayan. Comment down below kung mas gusto nyo yung voice over or actual talaga. Kasi yan yung langka ko. Ang taba-taba niya na guys. Ilang years na yan siya.
Namunga yan siya isa lang. Bali, nasira din yung bunga niya. Pero ginulay na lang namin. Plano ko sana dyan palutuin. Pero nasira siya. Siya, piniflex ko din yung atis namin. Nakatabi ng aming langka. Yung atis na yan, nag-iisa lang din yan. Ang problema, hindi ako kumakain yan. Hindi ko gustong atis. Ewan ko, sa iba, gusto nila yung atis. Pero ako hindi ko talaga type yung atis. So, ayan. Tapos yung isang langka ko, di ba payat yan dati? Yan na, tumaba na rin. Magkatabi lang yung dalawa niyan eh. O, di ba? Sana mamunga na yan next year. Ipapakita ko dun sa inyo mamunga niyan. Yan, yung duya namin sa may mga puno. Ayan, piniflex ko lang yung duya namin. Ganda talaga magduyan sa mga puno, no, sa malilim, mahangin, tsaka walang init. Kasi yung mga pato namin, marami na rin sila. 'Di ba? Pero ayoko talaga ng pato kung ako mag-alaga. Si nanay kasi yung sipag mag-alaga ng mga hayop eh. Yan, mga pato. Ayoko ng pato kasi ang dumi-dumi nila. 'Di ba? Tapos yan, reflex ko din yung isang halaman. Ang ganda ng bulaklak niyan. Ligaw lang yan eh. Tumutubo kahit saan. So, yun nga guys. Aakit na ako niyan sa bayabas kasi plano ko talaga, yung vlog ko talaga is mag-akit ng bayabas at manguha at magkain. Yan talaga sana ang iba-vlog ko. Pero sisingit ko lang yung mga tanim ni nanay. So, ayan guys. May apukan dyan. Anyway, maganda talaga akyatin yung bayabas kasi nga matibay yung mga sanga niya kahit maliliit. Hindi na puputol. Hindi ka mahulog. Ayun, yung bunga niya. Sarap talaga yung mga bayabas no. Kahit ganyan nakaliliit, pero masarap silang kainin. Tsaka super healthy. Kasi, ano yan eh, mula bata pa lang kami, yan na talaga mga prutas na kinakain namin. Bayabas. Kasi mas maraming bayabas dito sa amin eh. Kaysa iba. Kasi syempre yan ligaw ang bayabas kahit saan tumutubo. Mas, ayan, nakaakyat na rin ang person. Ang hirap niyan, alam guys, yung ganyang tali, mahirap umakyat pa sa taas kasi nung muntik na ako mahulog niyan. Yan, pinapakita ko yung mga bunga ng aming bayabas. Nag-iisang puno lang yan. So, ginagawa namin, hindi naman ako, is pinapakat ko siya, yung malapit sa may bubong, para hindi siya ba sa bubong, nakakasira din kasi yan. So, pinapatrim ko, para hindi talaga taas ng taas. Ang hirap ding akyatin, kung sobrang taas, mahulog ka. Yan, pinipisil ko kung pinipisil, hindi na ng kuko para kung luto na siya o hindi. Pag na siya malambot, tapos yan may sira na bayabas. So pag ganyan, pag may sira, tinatapon lang na namin yan. Syempre sinong kakain na may uod. O ayan. O diba? Ang ganda talaga ng panahon yan guys. Talaga ang init, na blue yung yung langit. Walang bagyo. Ngayon, ay nako, mga bagyo. Kaya mahangin. Ayan na ang monkey. Tawang-tawa sa ginagawa. Kaloko. Natawa ako sa kalokohan ko dyan guys. Diyos ko doy. Muntik na ako mahulog. Hindi na ako nakapag kasi wala naman nagba-vlog sa akin kundi sarili ko lang no. So, ayan, muntik na ako mahulog dyan dahil sa sa tali na yan. Kasi hindi ka makakit ng todo. Nakaharang kasi. So, ayan, kinagatan ko na. As usual, masarap. Ay, ang hirap no, pag voice over pala no. Hindi mo na alam kung anong sasabihin mo. Relate much ba kayo guys? First timer here. So, pagpasensya nyo na ang aking voice over. Sarap? Sarap, besh? Sarap. Sarap daw yan. So, ayan talaga. Masarap talaga ang bayabas pag bagong pitas. At saka, syempre yung hinog na. Hindi yung super hinog-hinog. Yung katamtaman lang. No? Yung, ayoko kasi yung yellow na siya yung bayabas. Ayoko nun. Gusto ko yung greenish pa siya. Na malambot na ba. Yung balat. Ayaw kasi ng yellow na, parang overcook na para sa kanya. Tapos yan. Yan ang langka pag sa taas ka ng bayabas. Taas, ayun taas na rin ng mga bayabas.
Ang ginagawa ko niyan kay nanay, sabi ko nga yung mga puno na matataas, kailangan talaga ikat. Kasi, hindi mo naman maaabot pag super taas na eh. Pag makita nyo lang talaga ang bahay namin guys, syempre probinsya, ano ba, slang. Sa probinsya ka, yung mga puno talaga, dami talagang puno pag sa probinsya ka. Kaya talaga fresh ang mga hangin pa. At saka malilim ang ano, iba talaga pag sa probinsya, no? Pag sa Manila ka, iba yung iba din. So, ano guys, yan ang ganyan na kasimple ang buhay namin dito sa probinsya. Kakain ka lang ng mga prutas, like yung mga bayabas, sold na, libre na ang merienda. At saka dito kasi pag sa probinsya, ano, hindi masyadong magastos. Kasi lalo ng ganyan, libre yung mga bayabas, like mga saging. Pag may tinanim ka, kung wala kang tinanim, syempre, as usual, bibili ka. So, kailangan, pag nasa probinsya ka, masipag ka rin dito. Para naman may makain ka. Nagtanim ka lang ng mga kamuting kahoy, saging, mga kamote. Yan kasi madali lang tumubo yan dito eh. Mga papaya. Alam mo yung talagang may makain ka sa times na taggutom. Tsaka yun lang, yun nga eh maganda dun kasi hindi ka nabibili. Tsaka ang ano dito, syempre ang tubig dito, libre naman, bumba ka lang. Hindi ka nagbabayad. Syempre ang mga ano mo lang talaga, cost mo lang talaga dito is kuryente. Tsaka yung bibili ka ng mga ulam, bigas. Kasi yung mga pato ko, at pato namin, pag once may nahinulog ka dito, sa puno ka, nasa iba sa puno ka, pag once may nahinulog ka ng mga bayabas, yan oh, yung balat ng bayabas, kakainin nila yan, oh, diba? Nag-uunahan pa sila. Back to, ano naman. Yan ang gusto ko, pag makita ko ng bayabas, pag hindi kumakain yung balat, pag medyo matigas pang balat, binibigay ko sa, ano, sa pato. Kasi alam na nila yan, pag once may umakyat sa, ano, sa puno ng bayabas, nakatabay na sila sa ilalim. Kasi nag-aantay na sila pag may minahulog, diretso na nilang tutukain. So, ayan na guys, ang aking vlog for today. Matatapos na rin ang aking voice over. Natawa sa ano. So, ayan na guys, ganyan na talaga ang buhay namin dito. In reality, yan na lang, yan, ganyan lang talaga. Yung wala ka lang aanhin pa. Ganyan lang halos araw-araw.